Hello, hello! It's Monday again and for me, it's Palengke Day kasi ginagawa ko yung pagpupunta ng market o pamimili every other Monday. Kasi mas pinili ko yung gantong araw dahil hindi ganun karami ang tao, hindi ako nahihirapang kumilos. Pero dito kasi sabi niyan, mas maganda sana kung ang pamamalengke mo is yung sa gabi kasi may night market dito. Or kapag weekends kasi marami mga dumadayo para ibenta yung mga paninda nila. Pero ako ayoko kasi na maraming tao. So ito na nga, nakikita nyo, sinamahan ako ng aking asawa. Siya naman ay pupunta ng office. Pag ganito mga pagkakataon, yan, tinitake naman yung mga chance. Yung mga mga mabilisang breakfast date lang. So after niyan, pagkatapos na mag-breakfast, siya ay pupunta sasakay na siya ng bus papuntang trabaho niya. Ako naman ay didiretso ng wet market. Kapag mga breakfast sa Jollibee, lagi ko in-order talaga is itong beef tapa nila. Pero before, alam ko, ito yung garlic beef nila. Kaya favorite ko yan. Pero this time, may sinasabi ako dyan kay Jomel. Parang sabi ko, parang hindi ako natutuwa sa beef tapa nila ngayon. Kasi parang dry. Sabi niya, kumain ka na lang, dami mo reklamo. Normally kasi pag kumakain talaga kami, ang dami namin pinagkakwento ang mga bagay-bagay. Tapos sabi ko sa kanya, i-voice over ko kaya itong video ko ngayong araw na to sa pagmamarket. Tingnan ko kung kakayanan ko kasi medyo mahaba-haba ito. Actually, galing sa kanya yung suggestion na yon. Sabi niya, mag-voice over ka. Maganda naman kasi yung boses mo at the same time, mas catchy yung mga videos na nag-voice over. Mas malinis siya. Talaga lang kasing na-weirdohan ako kapag nag-video na hindi nagsasalita kasi sanay ako doon. Wala na siyang garlic, no? So, ayan. Tapos na kami mag-breakfast. Maghihiwalay lang kami ng landas. Siya isasakay ng bus. Ako naman ay pupunta ng bayan. Yan, yung way niya. Kasi katapat ng Jollibee dito sa Binyan Bayan is yung Jackliner. Tapos nagbabay na siya sa akin. Ako naman, didiretso dun sa kaliwa naman ako. Yan, ito yung hindi highway, no? Basta, yung daan, papuntang palengke. Pero, bago tayo dumiretso doon, medyo napadaan ako dito sa Kenmart ba to? Yung mini mart dito sa may gilid. Pumasok po na ako kasi may hinahanap ako na kailangan sana ni Jomel. Ayan, since nandito naman na din tayo, itutour ko kayo ng mabilisan lang. Pakita ko sa inyo mga bilihin dito. Actually, first time kong pumasok dito. Mga pa na to, halos gamit sa bahay. Nakot yung attention ko dito sa waffle maker na to kasi lang parang nagdadalawang isip ako sa brand niya kasi hindi ako sigurado. May mga monoblocks din sila, mga plastic wares, mga kitchenwares, yan mga non-stick pans. Mura nga yan, 200 pesos lang siya. So, pinakita ko lang sa inyo. Pero hindi ko binili. May mga Oro cans, mga, yan, para sa kusina, lagay ng mga plato, mga damit. Ang cute nun. Ito naman mga gloves. Tapos, nung hindi ko na talaga makita, sa feeling ko, wala dito yung hinahanap ko. Umakit ako pumunta muna ako kay kuya dyan sa harapan. Sabi niya, ma'am, akit kayo sa taas kasi mayroon pa doon sa taas. Akit tayo sa taas. And true enough, nakita ko mga dito, mga plastic wares naman, mga kung anik-anik sa loob ng bahay. Ang tingin ko dito ngayon, so, yan. Pasyal-pasyal, may mga foam pa sila, tsaka may mga, yung laundry baskets. Parang gusto ko tuloy bumili ng laundry basket. At eto yun! Ito yung hinahanap ko. Meron nga. Yan. So, pipili ka lang. Alam nyo na kung ano yan. Arenola. Kaso nga lang, ayaw nung bibilan ko dapat ang sagwa daw. So, yan, hindi tayo, balik tayo sa back to zero tayo. Ayaw niya eh. So, umikot-ikot pa rin ako. Baka sakali may mahanap tayo na something na interesting. Ayan, parang nakakatuwa yung mga organizers nila, Meron pa yung mga hanger, may mga pitchel. Meron pa ako nakita dito. Ayan, ito na. Yan, so napunta tayo sa may garden na mga accessories and mga gamit. So, paso. Tingin-tingin ako ng paso. Parang nakakatuwang bumili ng mga terracotta, ng mga plastic pots. Meron tig 15 pesos yata dyan. Meron tig 35 pesos, 25 pesos. In all fairness naman, medyo mura na yung mga paso ngayon compare nung mga few years back. And ito mga white pot, tingnan ko yung presyo niya, natumba ko yung yan. And sinubukan kong itayo, eto na, nahati sa dalawa. Naglaga na silang lahat. Ayan.
May nahulog pa ako sa floor, nakakahiya. Gusto ko sana malaman yung presyo nito, oh. Ayan yung para sa, yung parang stand-alone lang. May tawag sila dyan mang tier na pots. Kaso hindi ko makita ang presyo at wala akong mapagtanungan kasi walang available na staff. So, hinayaan ko na lang. So, ikot-ikot pa rin tayo. May mga pang-display sila dyan ng mga artificial flowers. Medyo natuwa ako dun sa hanging planter nila na ay gawa sa Coco Husk. 200 pesos yan. Just naka 20% discount sila sa halos lahat ng item nila. Hindi ko lang kung bakit. Baka, sale lang talaga sila. And yan. Wala, talagang namasyal lang ako sa Kenmart. Kako sure kung Kenmart ha. And eto na, pagbaba ko ng Kenmart, kasi ang kasunod dyan is bakery na. Ito, habang nagbabayad na ako ng tinapay na binili ko, kasi bumili ako dyan ng buns. Masarap yung monay dito eh. Tsaka ng kabayan, tsaka ng cookies. Pero matanda kasi dyan nakatabi ko na, sabihin natin na parang siya palaboy. Pero ang linis-linis niya. Tapos tinuturo niya kanina, gusto niya raw nung egg pie. Kaso lang, hindi siya masyadong pinapansin na ate. Kasi baka sanay na si ate sa mga ganun. Binilan ko na lang siya. Binilan ko lang si nanay, tapos umalis na din ako. So, ito yung plaza. Yan. Plaza ng Binyan, Plaza Rizal. Kasi ang next natin na stop is Rizal. Mag-grocery tayo. Mag-restock lang tayo ng mga groceries natin kasi yung mga ubos na. Meron kasi ako iniwan na eco bag sa baggage counter kaya binigyan tayo ni Kuya nung parang claim tag. Sabi ni Kuya Guard, akala pinipicturean ko daw, ang galing ko daw. Kasi para daw sure baka sakaling mawala. Kaya hindi Kuya, na isama ko lang talaga sa video. Wala ako intention na picturean siya. Pero good idea nga, no? Binigyan ako ng idea yung ganon. So first natin is Milo as per request ng ating maliit na binata. Kaso lang wala akong nakita malaking medyo malaking Milo. So, yan, ito na muna ang kinuha natin. And diretso tayo sa loob. Ito, may papakita lang ako sa inyo. Ito, yung mga enchantour na yan. Alam nyo ba, parang 3-4 years ago, nagbenta ako niyan. Bili ako ng isang box niyan sa Dubai. Tapos binenta ko dito kasi sobrang uso yan dito. Yan, meron na sila ngayon dyan. Naka-display na sa supermarket. Nakakatuwa. Yan, medyo boring lang sa part na to kasi grocery to. Ito ay para sa mga nanay lang. Nakagaya ko yung nag-enjoy habang namimili. And yun, meron pa palang Milo dito sa part na to. Hindi ko na alala. So, yan, kung natin mas malaki pa, binalag natin yung maliit ng konti. And diretso tayo sa kung saan ako madalas mauna kasi pababa ang ginagawa ko. Dito muna ako sa mga delata, condiments, tapos pababayan. So, una ko munang bibilhin talaga dyan is yung mga pang-marinate natin. Yung mga sauces, mga mamasitas, ganyan. Kasi itong Rizal na to, actually, isa to sa mga go-to ko na grocery store. Kasi mas mura talaga dito. Alam ko gumawa na ako ng video nito before. Hindi nga lang masyadong detalyado kasi nga parang kinat ko yung video dahil nagkaroon ng may music kasi malakas sila magpatugtog. But this time, since mag-voice over tayo, medyo mahaba-haba ang gagawin nating video. And yan, so eto din, request din to ng ating maliit na binata. Nagre-restock talaga ako ng ganyan. Kasi nauubos namin yan mga 1 linggo ganyan. After ng meals, yung mga maliliit lang na mga na panghimagas. And nakita ko tong langka na to, tsaka ube, tsaka yan, flat tops. Alam mo ba, isa na lang yan. Isang pack na lang yung flat tops na yung buti nakita ko. So nagdagdag ako ng full boron dito. Sarap nun. Pagkatapos kumain ng panghimagas. So kumuha rin ako dito ng Coco Mama kasi yan, convenient kasi talaga yan pag gusto niyo magagata lang. Before, ang ginagawa ko, bumibili ako yung fresh na gata natin. Kaso matrabaho siya for me. Sabi ko, ayan, Coco Mama, na-discover ko yung Coco Mama's, convenient talaga siya. Hindi ko siya pinopromote ha. Ito'y para lang sa akin. Sa mga ayaw din naman, okay lang naman. Pero para wala din halos ang lasa. Fresh gata pa rin talaga siya. Walang masyadong pinagkaiba. Target naman natin is yung mga biscuits na pang-restock natin sa snacks ng ating little boy. Kasi minsan, binabaon niya rin sa school dahil hindi na siya bumibili. Ayaw na mabawasan ang pera niya. Isa sa mga favorite niya is yung ice gem, which is favorite ko rin naman. Favorite namin lahat. And kumuha ako ng mga feta spreads na yan. Masarap kasi yan. Rebisco, yan, Skyflakes para sa amin yun. Yan, mga Rebisco. Akala ko nga nadampot ko kanina is yung yung mix. Hindi pala. Strawberry lang pala yun.
Parang ano lang, family bundle lang. Anyway, so yun, kape, basic natin yan, lagi hindi pwedeng mawala. Ano bang pinagkukuha ko dyan? Ito yan, mga pineapple tidbits para sa pagluluto kasi minsan hinahaluan natin ng mga ganyan. So ayan, paakyat na ako, tapos na tayo sa food. Dito naman tayo sa mga toiletries, mga panlaba. Now, nakapag-grocery na kasi ako nung last time ng sabon natin. So, nagdagdag na lang ako ng kulang. Like the powder, soap, para sa paglinis ng CR. At saka malaking pack ng Fabcon. Kasi matakaw kami mag-Fabcon. Madalas talaga maglaba. So, madalas, mas mabilis maubos ang Fabcon. Tsaka mga pang yung liquid na detergent. Nagdagdag rin ako ng toothpaste kasi nakita ko wala nang toothpaste sa lagayan namin. So, eto na, mag-check out na tayo. So, yan halos na napamili ko. And ito yung itsura ng Raysal sa loob. Kaya sabi ko sa inyo, mas gusto ko talaga namimili kapag weekdays. Kasi, yan, wala masyadong pila. And hindi masyadong crowded, hindi mahirap kumilos. Kasi nga, itong area na to, hindi man ganun kalakihan. So, nakalabas na tayo. Yun yung simbahan. Ito yung Alberto Mansion na sikat na nirestore lang recently. So tayo itong harapan, itong pinapakita ko sa inyo yung dati naming city hall or munisipyo. At ito sa part na to naman, ito yung mga pwesto na bilihan ng mga kakanin. Yung sikat na puto binyan, dito nyo mabibili. Mga puto, mga suman. Sarap nyo, no? Pero hindi ako bumili kasi kumain na nga kami. And dito sa area to, bili tayo ng prutas. Bumili ako dyan ng sugar kiat, which is 25 pesos per 1/4. Bumili ako ng kalahating kilo nga. Grapes, hindi ako bumili kasi medyo mahal. Bumili ako ng apple dyan, yung 3 for 50, maliliit lang. And mangga. Yan, kasi nga, nung pumunta kami ng Tagaytay, hindi ko siya nabili ng mangga kasi ang mahal doon. Sabi ko sa Binyan Bayan na lang ako bibili ng mangga para sa'yo. So, tapos na tayo sa prutas. Ala ko kasing gumawa ng pork pastil, di ba? Kadalasan chicken pastil lang. Since, stop mo na siya mag-chicken yung aking anak, kailangan kong gumawa ng something new para hindi siya magsawa sa pork at sa ibang pagkain. So, try natin. Ang kilo ng laman is 350. So, bumili ako 1 kilo. And, ayan, parang sarap ng karot niya, no? Sarap ng panlaga. Pero hindi ako nagpo-pork. So, dito tayo sa may isdaan. Makikita nyo dito iba't ibang klase ng seafood. Ayan, ito pusit. Itong talaba. Hindi. Ano yun? Ano nga yun? Green mussels? Hala, ano nga yun? Tahong. Ayan. Tapos, bumili ako dyan ng belly ng pink salmon. Alam niyo ba, hindi ko alam kung bakit, pero ang ganda niyan sa actual. Pink na pink yan, hindi ganyan, parang yellowish. And bumili rin ako ng kalahating kilo ng hipon, pang baon ng mag-ama ko din. So, ayan, ganyan lang, ang mahal-mahal, 125, 1/4. And mga isda, bumili ako dyan ng ilang piraso lang tulingan kasi medyo mahal. And bumalik ako dyan sa ito kasi yung person to sugi ko talaga yan. So tilapia nila is 150 per kilo. And yung bangus dagupan is meron 200 at saka may 280. So tilapia, bumili ako ng 6 na piraso lang. Live talaga yan ng tilapia. Pero yun, sabi ko linisin na lang. So, habang naghihintay ako nung pinalinis ko na isda, kasi dito sa Binyan, pwede ka magpalinis ng isda or magpahiwa kung anong gusto mong hiwa sa isda. Pumunta ako sa may tuyo, kaso wala silang daing. So, yun, after ko doon sa isdaan, dumirasyo ako dito sa bilihan ko ng prutas sa may Kapinpin. Dito yung bagsakan ng prutas kasi kaya medyo mura. Bumili ako ng saging dyan. And ito, pinapakita ko sa inyo yung itsura ng Kapinpin para lang may idea kayo. Dito bumibili yung mga nagbebenta, yung nag-retail ng mga prutas. Yan, saging, mangga, lahat na lang, pinya. And dito, sa may bilihan ko, yung favorite ko na bilihan ng gulay. Yan, pakita ko lang sa inyo yung mga presyo. 50 na ang repolyo. Sabi ko, hindi ako makapag-kimchi kasi nag-85 pesos na yung Pechay Baguio. Yung kamatis naman, masyado na malaking binaba niya. Tig 26 pesos na lang per kilo. May yung sobrang hinog is... Ito yung sobrang hinog kasi gagawa ako ng pasta using yung mga overripe na kamatis. Kumuha ko ng 1 kilo din dyan. Pero ito, pang matagalan yan sa ref. So, kumuha ko na hindi pa masyadong hinog para mas matagal siya. Yung presyo naman ng overripe na ng kamatis is 20 pesos per kilo yata yun. So, kumuha ko ng 1 kilo din yata or mahigit pa.
gagawin nating pasta sauce para bongga. So, replenish tayo ng bawang kasi ubos na yung bawang ko. Matako kami sa bawang panggisa, pang sinangag, panghalo sa mga sauce, pang kung ano pa. Kuha rin ako ng patatas for the corned beef kasi masarap ang corned beef yan eh. And mga lettuce for the salad kasi pinapabaan ko sa kanila yung mga lettuce, iba't ibang klase ng lettuce kuha tayo dyan. And natutuwa ako dito sa pagkakabalot nila nung kalabasa. Parang ready for storing na siya. Kuha rin ako ng ilang perasong carrots and isang perasong bell pepper. Parang mag 100 pesos lang yata kilo ng bell pepper. And kumuha din ako ng ilang perasong kamote para panglaga. Masarap to pang merienda sa hapon kasi nga lang, hindi ko alam kung kailan ko siya malalaga. Pero in all fairness naman sa gandong klaseng root crops kasi medyo nagtatagal siya. Basta nasa labas lang. Ayan. Bumili rin ako ng ilang peraso ng Baguio beans. Medyo mahal. So sabi ko kahit konti lang. Mga panghalo lang natin sa chop suey. And also, kailangan ko din palang bumili ng sitaw, okra, at saka sayote. Hindi ko yata nisama sa video yung sayote. So, pili-pili rin ng okra kasi, ay okra tuloy. Talong. Palaging okra yung talong. Talong pala. Dito sa pagpili ng talong, medyo tricky yan. Kailangan talagang check mo maigi kasi kadalasan may mga butas. Kapag may butas, may uod. So, ito yung ating total bill. 591. Ayan yung mga pinamili natin. And we're going home na. Parang bilis Yung tricycle na sinakyan ko dyan is, ihatid na pala ako dito sa bahay ng isang beses. Dapat kasi sasakay ako dun sa may paradahan na dedicated para sa barangay namin. Kasi hindi ko na hinaya mga mams. Ang bigat-bigat ng mga dala ko. Hindi ko na kayang buhatin hanggang doon sa sakay namin ng tricycle. May mga nag-aabang naman kasi ng mga special trip ng mga tricycle dyan sa harapan. Si kuya, para nakilala niya ako. Sabi niya, ma'am, para naihatid na kita. Adi yun, siya na lang ulit ang inarkila natin para hindi na ako nahihirapan pa na magbit-bit ng mga basket ko na ang pikit-sakit sa balikat. Medyo mahal siya. Let's say mga twice the price ng binabayad natin doon sa may terminal. Kaso nga lang, yung bigat kasi hindi ko na kaya. So, ganun din naman. Since sobrang bigat kasi, ang mangyayari is, arkila din ako ng parang mga cart na maghahatid sa akin hanggang doon sa may sakay ng tricycle. Ganun din, magbabayad din naman ako. Ganun na lang. Si kuya na lang na nakaabang doon sa harapan ng aking in-ask for help. Siya nagbuhat ng ibang mga dala-dala ko. And sabi niya, yun, mukha na raw akong pagod. Hindi ako mukhang pagod. Pagod na talaga, kuya. Yung damit ko basang-basa ng pawis. Grabe yan. Kaya minsan, alam nyo ba, nagdadalawang isip ako mamalengke, pero pag yung thinking na ang mahal kapag bumili ako ng paisa-isa sa tindahan, and at the same time, serves as exercise na rin siya sa akin. Kaya sabi ko, go na lang. Na lang siya, gawin ko lang siya inspiration na naka-exercise ako at nakatipid na rin. So, yun lang. Salamat!